Sa nakaraang video, tuluyan ng ginamit ni Chen Feng ang isa pa niyang malakas na teknik na kanyang natutunan kung saan ito ang Falling Rain and Flying Flower Swordsmanship. Kung saan labis itong ikinamangha ng lahat ng mga manunood dahil sa katotohanan ngayon lamang sila nakasaksi ng ganito kaganda ngunit may dalang nakakatakot na pressure na teknik sa tala ng kanilang buhay. Subalit ang ipinapakitang lakas naman ng ating bida ay di matanggap ng hangal na si Ran Changling at para sa kanya daw ay isang ilusyon lamang ang ipinapakita ng ating bida dahil di daw nito magagawang makarating sa advanced stage ng teknik. At sa may panggagalaiting tinig ay mariin niyang ipinangalandakan na wawasakin daw niya ang teknik ng ating bida sa isang palm technique lamang upang ipamuka sa lahat na linuluko lamang sila ni Chen Feng. Subalit ang ginawa naman nito ay labis na ikinaalarma ng hangal na si Ran Yuzo pagkat batid niyang di nagbibiro si Chen Feng sa ipinapakita nitong lakas, kaya naman sa kinakabhang boses ay mariin niyang pinigilan ang hangal. Subalit huli na para kay Ran Changling ang pagpigil ni Ran Yuzo gayong sa parihong sandali ay agad nang inilunsad ng ating bida ang kanyang ihinandang pag-atake patungo sa hangal. Kaya naman agad nang nagtipon ang kalat-kalat na mga talulot ng bulaklak sa stage at mabilis na tumungo sa hangal na di naniniwala sa katotohanang mas malakas ang martial skill ng ating bida at sa puntong ito nang maramdaman niya ang panganib ay agad itong naalarma subalit huli na ang lahat bago pa niya mapagtanto ang lakas ng teknik ni Chen Feng. At nang lalo niyang maramdaman ang nakakatakot at nalalapit niyang kamatayan ay wala na siyang ibang nagawa kundi ang mapasigaw na lang sa kanyang kinatatayuan, dahilan upang di na ito makapag-isip pa ng plano. At ang mga sumunod na nangyari ay labis na nagbigay ng takot sa lahat ng nakakita gayong sa harapan nila ay kitang-kita nila ang makapanindig balahibong kapangyarihan mula sa teknik ng ating bida na tuluyang lumalamon sa hangal at may ikumpara na daw ito sa isang dailubyo. Maging ang hangal na si Ran Yuzo ay wala na ding nagawa pa kundi ang mapasigaw dahil sa labis na pag-aalala sa kanyang hangal na disciple gayong batid niyang talagang manganganib ang buhay nito sa sinasalo nitong malakas na teknik. At makalipas pa ng ilang sandali ay tuluyan na ding hamupa ang dailubyong dala ng teknik ng ating bida kung saan makikitang nag-iwan ito sa hangal ng labis na pinsala ay di mabilang na sugat sa buo nitong katawan, habang maririnig naman sa parihong sandali ang sinasabi ng hangal na di daw siya makapaniwalang natalo siya ni Chen Feng ng ganun lamang kadali. Habang si Chen Feng naman ay kasalukuyan ng bumaba mula sa kanyang paglutang sa mismong harapan ng naghihingalong hangal. At matapos nitong makababa ng stage ay may pagkamayabang niyang itinanong sa hangal kung maniniwala na daw ba itong sa advanced stage ng kanyang martial skill na ipinakita, habang makikita na marahan niyang hinuhugot ang kanyang sandata upang tuluyan ng wakasan ang kanilang laban. Habang maririnig naman ang sigawan ng lahat ng mga umiidulo dito at talaga daw na napakalakas ni Chen Feng gayong madali lamang nitong naipanalo ang laban at iniwan si Ran Changling na halos nahati na sa madaming piraso dahil sa inilunsad nitong pag-atake. Habang maririnig naman ang komento ni Master Buffen kung saan marahan niyang sinabi na di daw siya makapaniwalang magagawa din ng ating bidang magawang makapag-trigger ng Heavenly Thunder Tribulation sa paglulunsad ng Falling Rain and Flying Flower Swordsmanship bago pa ito makaabot sa Divine Door Realm gaya ng nagawa ng Master nito. Na agad namang sinang-ayunan ni Chen Gayen at bukod pa daw dun ay di din siya makapaniwalang di lang nagtataglay ng talento ang ating bida sa cultivation level bagkus ay may malawak pa pala itong kaalaman pagdating sa pag-aaral ng swordsmanship. Nang biglang mabilis na naglansad ng pag-atake ang hangal na si Ran Yuzo habang mariin itong sinasabi na wala daw karapatan ang ating bida na sirain ang kanyang mga plano kaya naman tatapusin niya ito ngayong araw. At nang makita naman ito ni Master Buffen ay agad niyang ipinag-utos kay Chen Gayen na pigilan ang hangal. Habang makikita naman ang nahihibang ng si Ran Yuzo na labis na lamang ang panggagalaiting nararamdaman sa kanyang pagkabigo dahil sa ating bida habang mariin niyang isinusumpa sa kalangitan na tatapusin daw niya ang buhay ng ating bida. At nang makita ni Master Buffen na disiday daw talaga ang hangal sa pagsalakay kay Chen Feng ay marahan niyang ipinahayag na di daw pa pwedeng mawala ang gaya ni Chen Feng sa kanilang sect kaya naman kailangan nila itong protektahan, dahilan upang madumaling kumilos si Chen Gayen upang pigilan ang hangal sa pinaplano nitong pag-atake kay Chen Feng. Sa kabilang banda naman ay maririnig pa din ang sigawan ng mga manunood kung saan dahil kay Chen Feng ay nagkaroon sila ng lakas ng loob upang ilabas ang tunay nilang nararamdaman sa hangal na si Ran Changling, at sa malakas na pagsigaw ay hiniling nilang mabilis na paslangan ni Chen Feng ang mayabang na hangal. At nang marinig naman ito ni Chen Feng ay may malamig na tinig niya sinabi sa hangal na mukhang wala daw ni isang nagmamalasakit sa hangal gayong sila na mismo ang nagsasabing mapos lang ito.
at habang nakatutok ang kanyang sandata sa hangal ay sinabi niyang kailangan na daw nitong masawi upang pagbigyan ng hiling ng kanyang mga fans. Subalit bago pa makapaglunsad ng pangwakas na atake ang ating bida para sana wakasan ang buhay ng hangal ay muli na naman siyang pinigilan ng referee sa pamamagitan ng mabilis nitong pagharang sa kanyang harapan. At sambit ng hangal na panalo na daw ang ating bida kaya bakit tila gusto daw nitong paslangan si Ran Changling gayong tapos na daw naman ang kanilang laban, dagdag pa nito na masyado na daw yatang lumalaki ang ulo ni Chen Feng dahil lamang sa sunod-sunod nitong panalo. At ang pagharang naman ng hangal ay matagumpay na nakapagpatihil ng kagustuhan ni Chen Feng na pumuslang at habang itinatago nito ang kanyang sandata ay may pangungutya na lamang niyang sinambit sa kanyang isipan na masyado daw na nakakaawa ang mga hangal na katulad nila. At sa mayabang na tuno ay sinambit ng ating bida na tutal daw at batid pala ng referee na panalo na siya ay kailangan na nitong i-announce ang resulta gayong baka daw magbago pa ang kanyang isip at tuluyan niya ang hangal habang nagpapanggap na di pa tapos ang laban. At ang sinabi naman ng ating bida ay labis na ikinagalit ng hangal na referee subalit wala naman siyang magawa dito gayong mapaparusahan na siya sa ikalawang pagkakataon pag nagtangka pa siyang sumalakay. Kaya naman wala na din siyang nagawa kundi ang malakas na lamang na ipahayag sa lahat ang resulta ng laban upang gawin ang nakatalagang trabaho sa kanyang bilang referee ng competition. Subalit di pa man lang nito nababanggit ang resulta ay bigla namang sumulpot sa malapit ang nanggagalaiting hangal na papasugod sa ating bida habang mariing sinasabi na kikitilan daw niya ang buhay ng ating bida dahil sa ginawa nito sa kanyang disciple. At ang ginawa nitong biglaang pagsingit sa eksena ay siyang naging dahilan upang matigilan ng referee sa kanyang pagpapahayag at mabilis na lamang itong napatingin sa hangal habang ang ating bida naman ay kalmado lamang na nakatayo. At sa may kumpiyansang titig nito sa hangal ay marahan din niyang sinambit na alam daw niyang di makakatiis ang hangal na basta na lang manood habang linalampaso niya ang disciple nito kaya naman inaasahan na daw niya ang biglaan nitong pag-atake. At sa may labis na kumpiyansang tinig ay malakas niyang tinawag ang pangalan ng hangal at malakas niyang sinabi na ipapakita daw niya ang kanyang ihinanda habang makikita namang malapit na si Ran Yuzo sa kanya. At matapos nito ay ilinabas na ni Chen Feng ang kanyang Golden Chi upang maghanda ng pag-atake habang may pagkamayabang na sinasambit na gusto daw niyang patunayan sa hangal ang layo ng pagitan ng kanilang mga lakas. Maya-maya pa ay mabilis ding natapos ang ating bida sa kanyang paghahanda kaya naman sa may pagkaseryusong mukha ay malakas niyang ipinakawalan ang akala palm na isa sa kanyang mga alas upang sabayan ang ataking paparating mula sa hangal na si Ran Yuzo. At dahil sa lakas ng akala palm technique ni Chen Feng ay nakalikha ito ng isang nakakapangilabot na pressure at ang lahat ng mga ito ay natitipon patungo mismo sa hangal na si Ran Yuzo na kasalukuyan ding papatake sa ating bida. At nang makita naman ng hangal ang atake ni Chen Feng ay agad din siyang naghanda ng panibagong atake upang mauna munang dumpensa sa papalapit sa kanyang malakas na atake mula sa ating bida bago niya ipagpatuloy ang nauna na niyang ihinandang pang-opensa at base pa lamang sa itsura ng finger sign ng teknik ay parang may naaalala akong ibig sabihin nito. Saglit lang mga idol bago tayo magpatuloy ay bibigyan ko muna kayo ng ilang segundo para i-hit ang subscribe button pati na rin ang bell icon, kung saan libre lamang ito, at bukod pa dun ay malaking tulong sa amin ang inyong suporta. Thank you sa lahat ng nag-subscribe at nag-like ng video. At ang ginawa naman ng hangal na teknik na may kakaibang finger sign ay labis na ikinabigla ni Chen Feng at kitang-kita sa mukha nito ang labis na pagkagulat at pag-aalala sa di malamang dahilan. At makalipas pa ng ilang sandali ay tuluyan ang nangyari ang ipinapangamba ng ating bida kung saan tuluyan na nga siyang nabalot ng isang malakas na seal technique mula sa hangal. At sa lakas nito ay di na magawa pang makakilos ni Chen Feng para makapagpakawalan ng palm technique, at para na din makaiwas pa sa pag-atake ng hangal. Kung saan makikita nga ang pag-atake ni Ran Yuzo sa ating bida na talagang nakakapanindig balahibo base pa lamang sa ilinalabas nitong matinding pressure habang maririnig naman ang kasabay na pagsasalita ng hangal na wag daw mag-akala si Chen Feng na bibigyan niya ito ng pagkakataong makatakas sa kanyang atake. At sa malakas na tinig ay muli na naman niyang isinigaw na tatapusin daw niya ang buhay ni Chen Feng, subalit sa nangyari ay di man lang nakaramdam ng takot ang ating bida na makikita naman kalmado lamang na nakatayo at iniintay ang pag-atake ng hangal na parabang di niya ito binibigyang pansin. At nang makita naman ni Chen Gayen ang kalagayan ni Chen Feng ay may pag-aalala niyang nasambit na di na siya aabot at huli na ang lahat gayong nakapaglunsad na ng pag-atake ang hangal papunta sa ating bida.
Maging si Elder Han at Han Yuer ay napasigaw na lamang ng pangalan ng ating bida dahil sa pag-aakalang yun na ang huling sandali na makikita nila itong walang buhay dahil lubhang mapaminsala ang atake ng hangal base pa lamang sa pressure na dala nito. At di nga nagtagal ay tuluyan na ding tumama ang ihinandang pag-atake ng hangal na si Ranyuzo sa ulo ng ating bida kung saan buong-buo niya itong nasalo dahil sa seal na isinagawan ng hangal sa kanya dahilan upang di siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan. At sa lakas ng pag-atake ng hangal ay makikita ang pagkawasak ng semento ng entablado dahil sa pagbaon ng mga paa ni Shenfeng dito, sinialis na talagang di biro ang lakas ng teknik na nagmula sa hangal na si Ranyuzo. At sa sobrang nitong lakas, matapos nitong tumama sa ating bida ay nakalikha ito ng nakakapangilabot at mapaminsalang pressure na kumalat sa kabuoan ng entablado kasabay ng malakas na impact na tuluyang sumire sa maliit na piraso ng stage. Subalit gayunpaman ay makikita pa din ang pagkakalmado ng ekspresyon ni Shenfeng matapos niyang masalo ang malakas na pag-atake senialis na di man lang siya nagtamo ng kahit na kaunting galos man lang dala ng pag-atake ng hangal. At nang makita naman ito ng hangal na si Ranyuzo ay labis siyang nagulantang gayong buong akala niya ay mabilis lamang niyang mawawakasan ang buhay ng ating bida sa kanyang ultimate technique na ipinang-atake dito. At makalipas pa ng ilang sandali ay bigla na lamang naglabas ng gintong aura ang katawan ni Shenfeng na bumalot sa kapaligiran, at sa lakas ng aura ni Shenfeng ay tumilapon sa di kalayuan ng hangal dala ang kanyang labis na pagkagulantang sa ipinakitang lakas ni Shenfeng. At sa isip-isip niya habang nap-apa-atres na parang may mali daw sa ating bida, at ang malala pa ay nagdadala ng kilabot sa kanyang katawan ng pressure mula sa ating bida na para bang gusto siya nitong lamunin sa kanyang pakiramdam. Habang ang ating bida naman ay may pagkamayabang lamang na tinanong ang hangal kung tama daw ba ang kanyang narinig kanina na gusto siya nitong paslangan sa isang atake lamang. Subalit kung inaakala daw nitong gano'n na lamang siya kadaling mapaslang ay nagkakamali ito gayong di na daw siya ang dating Shenfeng na kilala nitong basura at sa parihong sandali ay tuluyan nang nagpakita ang gintong enerhiya katawan ni Shenfeng na siyang naging dahilan upang di man lang siya makatanggap ng pinsala sa katawan at tinatawag itong Golden Body Method. At nang makita naman ng hangal ang gintong aura sa anyo ng isang ancient imperial dynasty bell ay labis siyang nagulantang at di na napigilan pang mapatanong sa kung papaano daw nagawa ng ating bida na mapag-aralan ang ultimate technique ng Jengang sect at makultivate ito sa rurok ng stage kung saan wala na itong kahinaan. Naagad din namang tinugunan ng ating bida at may pagka-seryoso niyang sinabi na kung gusto daw nitong malaman kung papaano niya ito natukian ay kailangan muna nitong lumuhad at magbigay-pugay sa kanyang master at sasabihin niya ng walang pag-aalinlangan ang pamamaraan kung papaano niya ito napagtagumpayan. Subalit nang marinig naman ng hangal ang sinabi ni Shenfeng ay may panggagalaiti niyang ipinangalandakan na mukhang talagang naghahanap daw ang ating bida ng kamatayan. At bukod pa dun ay sinabi din ito na ang lumpong master daw ni Shenfeng ay di karapat-dapat na sambahin ng mga kagaya niyang genius. At habang sinasabi ito ng hangal ay mabilis siyang naglansad ng pag-atake sa ating bida subalit may pagkakalmado lamang siya nitong tinindigan senialis na di ito natatakot sa kanyang presensya. Subalit bago pa man magtagpo ang dalawa ay isang malakas na boses mula sa kung sino ang malakas na sumigaw at may panggagalaiti nitong sinabi na tumigil na daw ang hangal sa kahibangan nitong ginagawa. At ang malakas palang sigaw ay mula kay Chen Gayen na makikitang nakatayo sa pagitan ng dalawa at nang makita naman ito ng hangal ay mariin niyang sinabi na umalis-alis daw ito sa kanyang landas dahil kailangan daw niyang wakasan ang buhay ng hangal na may lakas ng loob na baliwalain ang rules ng sect at makipaglaban sa senior nito. Na may pagkakalmado lamang na tinugunan ni Chen Gayen kung saan may panganglaro niyang sinabi na wala daw siyang nakitang pagkakamali sa ating bida at sa nakikita niya ay si Ranyuzo mismo ang bumabaliwala sa rules ng kanilang sect. Gayong nakisali daw ito sa labanan ng competition dahil lamang sa katotohanang mahina ang kanyang pamangkin kisa sa nakatapat nito na di matanggap ng hangal. At dahil sa pagkapaiya ay marahan niyang sinabi na kung ganun daw ay isasama niya ito sa kanyang papaslangan at kung iniisip daw nitong kaya siya nitong pigilan ay nangangarap daw ito ng gising dahil masyado daw na malayo ang agwat ng kanilang lakas. Na may pagkakalmado lamang na tinugunan ni Chen Gayen at marahan niyang sinambit na inaamin daw niyang mas malakas ang hangal sa kanya subalit sapat na daw ang kanyang lakas para hadlangan ito ng ilang sandali bago pa makatakas si Shenfeng at ang inaalala pa daw niya ay baka di nakayanin pa ng hangal nitong disciple ang pagkawala ng madaling dugo sa katawan nito kung di pa ito binigyang pansin ni Ranyuzo.
Na may pagka-demonyo namang tinugunan ng hangal at sa nakakatakot na itsura ay mariin niyang sinambit na ang isang basura daw ay di nararapat iligtaan ng gaya niya at wala daw siyang paki kung masawi man ang buhay ng hangal niyang disciple dahil mahina naman ito. Dagdag pa nito na di daw sapat si Chen Gayen para mapigilan sila sa pagpaslang sa ating bida gayong di lamang daw naman siya ang may kagustuhang makapaslang kay Chen Feng. At nang marinig naman ito ni Chen Gayen ay agad siyang naalarma gayong wala siyang idea sa mga pinagsasabi ng hangal na si Ran Yuzo kaya naman naghanda na lamang siya sa mga maaaring sumunod na mangyari. Nang biglang sa parihong sandali ay isang misteryusong nilalang ang bigla na lamang nagsalita at mariin itong tinanong kung ang lalaki daw bang nasa harapan niya ang nagngangalang Chen Feng, at base pa lamang sa nakakatakot nitong itsura ay talagang matindi din ang pagnanais nito sa buhay ng ating bida. Maya-maya pa ay bigla na lamang nagpakawala ng nakakapangilabot ng atake ang hangal habang mariin nitong ipinangalandakan na pagbabayaran daw niya ng dugo ang ating bida dahil sa pagkitol nito ng buhay ng kanyang apo at sa lakas ng pag-atake ng hangal ay nakabuo ito ng malademonyong anyo habang umatake dahil sa labis na panggagalaiti sa ating bida. At nang maramdaman naman ni Chen Gayen ang presensya ng misteryusong hangal ay agad niya itong nakilala at habang nag-aalalang papalingon sa kinatatayuan nito ay mariin niyang sinabi na mukhang lugi sila sa laban gayong dumating na ang retired elder na si Su Jiaodong na lolo ni Su Xiaoyu. At sa bilis naman ng pag-atake ng hangal na hakluban ay mabilis itong nakalapit sa likuran ng ating bida kasabay ng paglulunsad nito ng isang napakalakas na pag-atake na labis na ikinaalarma ni Chen Gayen gayong wala siyang kumpiyansang mailigtas pa niya ang ating bida. Habang ang ating bida naman ay marahan lamang na nagsalita at sinabihan niya ang hangal na hakluban na kung gusto nitong pagbayarin siya ng buhay ay pagbibigyan niya ito. Subalit ang buhay daw na ibabayad niya ay hindi kanya kundi sa hangal at matapos niya itong masabi ay mabilis niyang ipinangdepensa ang sugatang hangal na si Ran Changling upang harangan ang pag-atake ng hangal na haklubang matanda. At ang ginawa ng ating bida ay matagumpay namang naging depensa niya sa hangal na si Su Jiaodong at ang atake ng hangal ay buong-buo namang nasalo ng hangal na si Ran Changling dahilan upang tumagos ito sa kanyang katawan at tuluyan na siyang malagutan ng hininga. At ang mabilis na pagkilos ni Chen Feng ay labis na ikinagulantang ng hangal na si Su Jiaodong gayong buong akala niya ay ang ating bida mismo ang kanyang tinamaan dahil nabulag na siya ng kanyang galit kaya naman di na niya napigilan ang kanyang atake at aksidenteng maputslang ang hangal na si Ran Changling na itinapon sa kanya ni Chen Feng. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan dahil sa aksidenteng pagkakapaslang ng hangal na Great Elder sa nephew ng hangal na si Ran Yuzo ay magkakaroon ng pagkakataon si Chen Feng upang paglabanin ang dalawa. Dahilan upang lalong manggalaiti ang hangal na Elder at tuluyang mabulag ng kanyang kagustuhang maghigantiya sa ating bida. Habang makikita naman ang panggagalaiting labis ng hangal na si Ran Yuzo dahil sa nangyari. At sa susunod ding video ay masasaksihan natin kung gaano talaga kalakas ang master ng buong Chen Yuan sect na si Zuo Bufan gayong makikisali na din ito sa tumitinding alitan sa ibabaw ng entablado. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-comment, at kung gusto niyo pa ng ibang recap tulad nito, mag-subscribe na. Huwag na ding kalimutang i-hit ang bell icon kung saan may kapangyarihan itong makapagbigay ng signal sa inyong mga cellphone kada upload natin. Thank you mga idol. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam.